Anyay guys, okay. So masama na naman ng panahon. Kita nyo yan. Umabon pero update ulit tayo sa CRV natin. Okay, so part 2. Okay, so ayan. Napalitan ko na yung headlight. Left and right. Tapos update ko kayo dun sa sinabi ko sa inyo. Yung i-install ko. Yung Gredy na temperature gauge. Ito. Yan, temperature gauge, Gredy. Or G-Ready. Hindi ko alam eh. Pero, try natin siya. Okay, so yan. G-Ready. Meron niyang battery. So, 14.1. Tapos, yung water temperature gauge natin. Okay, ito yung water temp reading. Okay, so kung titignan nyo, yan, nakatigil pa yung fan. Hintayin natin siyang umandar. Yan, umandar na siya. So, okay, umandar yung fan natin sa 99. Okay. Nung nakita nating 99 degrees na yung pag-switch ng fan natin, naisip ko ng palitan yung thermostat saka thermoswitch. So dito nga nagtatanggal na ako ng airbox natin. At nung natanggal ko na yung airbox, lumawag na yung space natin para matanggal yung thermostat housing. Nung natanggal ko na yung thermostat housing, pinalitan ko na yung thermoswitch at saka thermostat natin. And ito na yung nangyari. So, water temperature gauge, nagkabit din tayo ng adapter para dito sa sensor niya. So ayan, hindi siya umikot yung fan. So titignan natin kung anong temperature ba yung pag-ikot niya. Okay, so tapos ko nang palitan yung thermoswitch. So, check natin kung kailan siya iikot ngayon. Okay, so, nung last kasi umikot siya sa 99 degrees, which is dapat hindi kasi ang thermoswitch mag-activate yan sa 93 degrees. So, titignan natin siya ngayon. Okay, so update ko kayo mamaya. Hintayin lang natin, medyo matagal. Okay guys, so 93. Yan. Umikot na siya sa 93. Ayun. Umikot na yung fan. Nag-start na siyang umikot sa 93. So, yan. Okay, so continuous na siyang bumababa. Okay, so goods ang ating thermoswitch and thermostat. So hindi na kailangan mangamba sa overheat sa ngayon. Okay, so yun lang ang update ko sa inyo guys. Okay, see you sa next vlog.